pero pro Lenny Lutang. Nyo na lang mag-iyakan yung mga Lenny supporter na hindi nga makatakbo ng national eh. Wala nga lulusot dyan sa dalawa na lang, di ba? Si Shell Jokno, nag-congressman na lang din. Badong, baka makalimutan mo si Luis Tro, hamunin na magsampa na ng kaso. Luis Tro, akala ko ba magsasampa ka na ng kaso? Ilang araw na nakalipas Wala pa rin kaso si Tatay Digong. Panay lang kayo porma. Wala naman talaga kayo may kakaso. Lahat na ng mga abogado nagsasalita sa Facebook, sa YouTube, sa Twitter, lahat po sila. Tama si Tatay Digong. Di ba? Mali yung mga abogado ninyo. Pucha, kakatwiran pa yung Matrix. Drug Matrix. Anak ng tinapay, nakantsawan tuloy yung PDEA. Magandang gabi, Boss Buds. Justin, siya nanguna ngayon, hindi puwet niyan na yan kay Bangag, Boss. DJ, hello, good evening, Sisi. Boss Buds, bakit si Trililing nanghingi pa ng waiver naka-access naman siya sa bangko? Malamang hindi yan yung bangko. Oy, kayo BPI, wala pa rin kayong pahayag na yung nakakuha sa inyo si Trillanes. Paano nakakuha ng mga bank account? Hindi nyo naman sinasabing peke. Di ba? Totoo ba yan na nakakakuha kung sino-sino lang? Nag-explain na ang COA. Okay na. Kita nyo, okay na ang COA. Pahiya na naman kayo. Mr. Buds per Jason sa sasama ng disbarment ni PRRD si Luis Tro. Hintayin po natin kasi hintayin po natin na ang alam ko po yung kay yung kay Trillanes. Kasi narinig ko si Tatay Digong sa programa. Pero yung dito kay Luis Tro, hintayin po natin. Kulang kayo. Hindi naman natin, wala naman tayong problema pag meron na pong disbarment. Pero kasi, siyempre titignan rin natin ayaw ko naman magsalita ng pero tignan na lang natin. Pag meron na. Mahirap pong pangunahan kung may disbarment ba. Alam na mga taga-Subic Zambales ng negosyo ng mga kunggun ay construction at droga. I was there. Kunggun. Kunggun. Kita mo sabi ni Placido, construction at droga raw. Grabe yan Placido Pilosopo. Ngayon lang namin nalaman yan. Sabi nila, Batang Maynila Toits. Dapat daw nagsenador ni Luis Tro, magaling daw. Sana pag pinag-file niya sa Senado kung manalo yun. Sino naman si Batang Maynila Toits? Yan yung problema no? Eto po kasi, no? Alam niyo po sa tao, pasensya na kayo, no? Pag kayo po magko-quote po kayo ng mga tao, dapat otoridad. Halimbawa, para kasi, kung halimbawa, sabi nga ni Mang Cardo. Di ba ang isipin nyo, sino ba si Cardo? Di po ba? Para maging kapanipaniwala po, magko-quote po kayo yung meron namang, halimbawa, ayon kay Marcoleta. Di ba? Pag sinabi mong ayon kay Marcoleta, more or less, otoridad yan pagdating sa mga batas. Ayon kay Attorney Topacio,
Ito lang po ang pansinin niyo, total narito na tayo lahat para unti-unti po tayong inaangat natin ng sarili, 'di ba? 'Pag magko-quote po kayo ng mga personality kasi malamang hindi niyo kino-quote yung ano, yung isang dokumento, 'di ba? Kung otoridad po yung gusto niyo po na tao yung iko-quote niyo, yung otoridad dapat. Halimbawa, ayon kay Maynila, Batang Maynila Toys. Ang una kong tanong, sino ba si Batang Maynila Toys in the first place, no? Pasensya na po. Yun lang yung pwede kong maipayo sa inyo. Para hindi po kasi once na nagko-quote kayo ng isang tao, ipinagpapalagay na maraming naniniwala diyan, no? Ganun lang po 'yun. Kasi kung i-quote nyo sa akin yung puta kahit i-quote nyo na i-quote yan, sino ba yan? Masikat pa si Ninyo dyan eh. Hindi ko po kilala kung sino yan, no? Pasensya na po kayo. Yan ba yung tumakbong senador? Batang Maynila to, siya ba yun? Yan ba yung tumakbong senador? Kasi hindi ko siya kilala. Kailan kaya ang investigasyon sa 61 billion flood control sa Bicol region? Wala po eh. Walang mag-iimbestiga eh. O kaya nga po, kahit na mag-anti-Duterte po yung i-quote nyo, dapat yung mga sikat naman na anti-Duterte, di ba? Bakit naman natin pag-aaksayan siya ng panahon? Kaya nga siya hindi sumisikat. Ganun lang naman po yun eh. Halimbawa, kung si Coach Jarrett yan, pwede tayo, o kaya si Mike Abbey, pwede nating pagkaabalahan yan kasi, ganun po yun. No? Hindi po lahat pinapatulan nyo. Iba pa yun. Iba pa yung Models of Manila. Okay, tayo na. Nalilito pa ako sa kanila kung sino-sino sila. Iba pa pala daw yung Models of Manila. Boss Badong, sorry, anti-Duterte yun. Anti-Duterte pala eh. Di talagang, bakit yun naman ako kung gusto nyo ako mag-react sa mga anti-Duterte, yung may pangalan naman. Bandera Bong, maybe wala tayong pag-asa until the bangag is fired. Akala ko maipakontempt na ni Paduano si Gongdi, hindi naman pala. Yan. Sinadyang maliin ni Trillanes spelling para pag dinimanda siya ng libel. Ang excuse niya, bakit magagalit si Tatay Diggs hindi naman siya to kasi wrong spelling, lusot siya sa kaso. Hindi po ganun yung libel remote geek eh. Pwede mo nga hindi pangalanan kung siya lang eh. Hindi po pwede yun na misspelled, lusot ka na sa kaso. Pwede mo nga hindi pangalanan eh. Pero kung alam ng nakakarami na ikaw yung tinutukoy, di ba? Hindi ka pa rin makakalusot. Hindi po pwede yung ganyang katwiran na minali spelling lusot na. Hindi po ganun. Opo, sikat po si Mike Abe, di ba? Kilala natin lahat. Kaya po sikat si Mike Abe dahil dati nating kakampi ni Pastor Apollo Kibulo yan eh. Kaya tauhan niya yan, di ba? Na bumaliktad. Kilala natin kasi nasa SM na yan eh. Kayo naman, no? Masyado naman kayo. Iba pa yung vlogger na mukhang hindi naliligong tomboy. Na tomboy. Iba yung tomboy. Iba yung mukhang tomboy. Yun yung mga maliliit na vlogger na nautunong dating nakatambay dito. Mga maliliit lang po yan. Boss Buds, kahit sinong congressman po ba pwedeng magpatawag ng hearing? Para saan sana magkusa ang Duterte loyal rep sa hearing for flood control? Hindi po. Pwede po siya manawagan pero dapat chairman yung mananawagan. Kung walang chairmanship yung mga Duterte natin. Kaya nga magparami tayo dyan para maraming mag-iimbestiga. Ano na kaya mangyayari doon sa pari na adik? Hindi naman ako masobra lang sa ano yun, matokes lang yun. Eto, magtapatan tayo. Adik ka. Ang ibig po kasi sabihin ng adik, hindi ka user. Hindi. May naniniwala kayo 15 years na nagsasyabu, ganun pa rin na itsura?
15 years. Siguro isang taon ka lang gumamit na nabago na yung storyan, nabago na yung mo. Pwede siguro tumikim si father, pero yung addict siya, addict. Habang Boss Bas, napanood ko nun sa Dolomite mga BBM vloggers na kasagutan mo. Ram, kagaya ni Marbil, ma'am, ang shabu ay ginawang Gatorade. Kasi sanay ako sa Dolomite pag pumupunta ko ron. Nagano ko kasi alam ko yan eh, yung mga tao ron sa Dolomite, yung mga vloggers doon. Natutuwa sila pag may mga nai-interview sila, tapos maganda yung magiging topic. Natutuwa yung mga nila. Gawain ko po yun. Akala ko at that time, pinaligiran nila ako. Akala ko tatanungin tapos mag-ano lang ako. Ganun lang po, yung parang usual na nagbibigay ako ng mga impormasyon sa mga vlogger. Naka-vlog din ako. Ibig sabihin, pare-pareho kami nagba-vlog. Yung bigayan ba ng mga mga yan kasi yung numero uno namin mga vlogger, yung content, no? Nagbibigay po ako ng content. Yun po yung papel ko nun. Kaso iba pala intensyon ng iba. Boss Bas, paano po kaya matutuloy people power against BBM? Alam nyo yung people power po, mahirap po iplano yan. No? Parang ano yan extraordinary yan. Yung dalawang people power, may nag-trigger 'di ba? Ang galit ng mga tao matagal na kay sa tatay nito ni Marcos. From 1983, malalaki na mga rally, no? Malalaki as in malalaki talaga buhat nung namatay si Ninoy. Hindi na natin madidinay yan, history na yan. Pero hindi pa rin yun kasi hindi naman pinaplano yung people power eh. Yung nag-kudita sila in Raleigh, sila Onasan, yun ay nag-trigger ng people power. Dito naman, yung sa people power to naman, natatandaan ko yan, nanonood kami lahat nanonood ako ng ng impeachment trial ni Erap eh. Meron silang hindi pinabuksan na mukhang may mga ebidensya daw doon. O nung hindi binuksan, nanalo yung hindi buksan, nag-walk out yung mga yung mga prosecutor, mga taga HOR, sabay nanawagan na si Cardinal Sin. Buhay pa ba si Cardinal Sin doon? Kalimutan ko na eh. Puntahan na yung mga tao. Kaya dapat may trigger. Wala to. Wala namang malalaking rally. Maliliit lang po yung mga rally na yan eh. Kaya hindi po pinaplano yan. Kusa po yan. Pag may isang, halimbawa, kinontempt si Tatay Digong tapos dinampot siya, ganun. O kaya hulihin ng mga ICC. Lahat po yan mananawagan na. EDSA na tayo. Di ba? Yung envelope na ayaw pabuksan, may mga trigger. Yun po yun, hindi dapat naroon yun eh, magte-trigger. Ako nakikita kong trigger niyan yung halimbawa inimpeach nila si BP Sara. O kaya yung si Tatay Digong hinuli ng ICC. Ayun yung mga trigger no. Your boss drama kaya yung expose ni Abante na connected si Trilling sa ICC. Aba, hindi ko pa po di ba umami naman si Trillanes na may papel siya sa ICC? Wag na boss buds. Yung background music baka pang macho dancer pa music mo. Noel Abalos, thank you very much. Kape ka muna boss Badong para ma-relax. Relax naman po ako. Ito nakaka-relax po sa akin yung pagbablog. Sa totoo lang. Yung dati ko pong trabaho talagang grabe po. Ang sakit po sa batok talaga. Lahat ng problema sa iyo. Ito po, wala akong problema na. Wala nang gano. Yun lang exercise. Kasi siyempre pag pumapasok ka, pwersado ka maglakad, di ba? Ito kasi, katulad ngayon, nag-uulan. Bala kong magpayong sana para
maglakad. Tinulog ko. Sa Hong Kong kasi manghihinaya, yung pala nakita ko, no, kaya pala maganda pag nasa ibang bansa ako. Kasi manghihinayang ka matulog lang sa hotel eh. Lalabas at lalabas ka po. Nakapayong nga ako. Namamasyal pa rin eh. Kasi nasa ibang bansa ka na eh. Hindi mo sasamantalayin. Yun po pala yun, no? Kasi pag nasa dito ka lang, pag katulad yan, umuulan, wala nang labasan yan. Kahirap talaga ng Spanish subject. Boss Buds, kapag malapit na po ba ang election, pwede kayong mag-discuss ng pros and cons na mga Duterte senatorial candidate. Salamat po. Hindi ko po, wala po akong balak na pros and cons. No? Bakit ko ipo pros and cons yung mga kandidato? Simple lang po. Iboto natin yung mga Duterte candidates. Wala pong pros and cons doon. Bakit mo ipo pros and cons Duterte ka? Hindi naman ako nagpapanggap na ako ay independent, wala akong independent ako in the sense na wala akong grupo, solo katawan. Pero yung alam nyo naman lahat na Duterte ko, bakit ako magdi-discuss? Kung kahit wala naman pong taong walang negative attributes eh. O, di ganun din yung kandidato. Ibig bang sabihin yung mga kandidato natin ang ibig po bang sabihin yung mga kandidato natin sisiraan ako magsasabi ng mga negative nila? Hindi. Sir Bad, straight Duterte candidate ang iboto. Dapat sa government natin, mag-military gov para ma-abolish ang Congress, simula tayo ng bago. Hindi ko maintindihan kung bakit gusto nyo i-abolish yung Congress. Kung palpak ba Pangulo, i-abolish na natin yung gobyerno? Hindi naman po ganun, di ba? Palitan natin yung Pangulo. Yun yung, kasi pag inabolish nyo yung Congress, di happy-happy na po. Halimbawa, si Marcos yung presidente. Inabolish nyo yung Congress. Di happy-happy na po sila. Wala na mag-check eh. So, check and balance yan. Check and balance po yan.